Alam ko guys na nakita nyo po itong notification na ito sa inyong mga YouTube studio regarding sa standout to advertisers for opportunities to earn. So dito sa vlog na ito guys, i-discuss po natin kung ano ba yung nakapaloob sa bagong update ng YouTube, especially sa opportunity na ibinigay nyo sa atin para mas makilala tayo ng ibang brands and magkaroon pa tayo ng mas maraming brand collaboration. So bago pala natin simulan itong vlog na to guys, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako pala si DJ May and most of my videos nakapokus tayo sa pagbibigay ng tips dito sa YouTube, especially pag may mga bagong updates ang YouTube ngayon. At guys, nagbabahagi din tayo ng iba't ibang live streaming platforms na pwede nyo pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. So guys, nung isang araw habang chinecheck ko yung ating YouTube Studio app, so habang inoobserbahan ko yung analytics sa mga videos natin, is meron akong notification na nabasa at sabi dito, standout for earning opportunities, share insights with advertisers for more opportunities to earn. At dito guys, ipapakita ko sa inyo na kinonfirm ko siya at inactivate ko siya sa pamamagitan ng ating YouTube Studio applications. So DJ, bakit mo inactivate? Ano bang mangyayari pag kinonfirm mo yan? Makakatulong ba yan sa amin bilang content creator, sa aming mga hindi pa monetize or sa aming mga monetized channel once na kinonfirm namin yung update ni YouTube regarding dyan? Unfortunately guys, sa mga hindi pa monetized channel is hindi kayo affected sa update na to. So for this update guys, yung mga monetized channel lang po yung maapektuhan in a positive way. Para sa akin guys, that's my opinion, in a positive way dahil sobrang ganda ng opportunity na nakapaloob sa update na to. So sabi dito guys, advertisers, brands, and third-party platforms may offer you better opportunities if they know more about your channel performance and audience engagement. Sharing information about your channel with them may improve your earning opportunities through features like ads, brand deals, and shopping. So siguro naman guys, sino ba naman ang content creator na ayaw madagdagan ng kanilang revenue dito sa YouTube? So that's why ang YouTube nagdagdag ng ganitong update na kung saan nakadepende po yan sa atin kung ipapahintulutan natin yung mga third-party platforms or let's just say yung mga third-party groups na masilip yung ating YouTube analytics. Kahit papano malaman nila na yung mga products and services nila is pasok ba doon sa niche or doon sa channel engagement na nangyayari sa ating mga videos. So ibig sabihin guys, nabibigyan ng opportunity ang isang content creator na mas kumita pa once na i-reach out siya ng iba't ibang brands, lalo na mas napapadali sa ibang mga grupo na makita kung about saan ba yung mga contents natin or kung ano ba yung capability na kayang gawin ng ating mga channels. Kaya ako guys, kung mapapansin nyo, chinekan ko yung box. So sabi dito, allow advertisers, brands, and third-party platforms to view channel insights for earning opportunities. So ang maganda naman dito guys, wala naman silang permission para galawin kung ano man yung nasa YouTube channel natin kasi yung iba nag-aalala na DJ baka pag inactivate namin yan, pakialaman nila yung aming YouTube settings, magkaroon sila ng access sa aming YouTube channel, so natatakot kami baka ma-hack kami once na ma-activate namin yung setting na yan. So guys, sa update na to, labas po dito yung mga private info and personal information natin. So meaning guys, wala pong access kung sino man yung gustong sumilip sa ating channel insight. So kumbaga guys, ang pinakang makikita lang po nila dito sa ating channel is yung ating analytics, yung engagement ng ating mga viewers sa ating mga videos. So regarding naman sa private info guys, hindi nila mapapakialaman yan, hindi nila mababago. So there is no chance na ma-hack nila yung ating mga YouTube channels. So kaya ako guys, chinikan ko yung box and then confirm your choice. And nung kinonfirm ko siya guys, ito na po yung lumabas sa ating YouTube Studio. So sabi dito, you have already saved this setting. To change this, go to your channel settings on a web browser. Ang maganda naman kasi dito guys sa settings na to is pwede nyo siyang i-deactivate anytime. So pwede nyo tanggalin yung check doon sa checkbox. And then pwede po nyo i-confirm yung choice nyo kung ayaw nyo nang mag-share ng data or ng channel insight sa mga third-party platform or dun sa mga grupo na pwedeng makakita ng ating analytics dito sa YouTube. Kung ikaw ay isang gamer or live streamer na naghahanap ng murang PS Plus gift cards, coins, or in-game points guys, I suggest you visit CocoDP. Ang maganda lang dito sa CocoDP, nagbibigay sila ng massive discount dun sa mga gumagamit ng link natin which is ilalagay po natin yan sa comment box ng video na to.
Bukod sa mga live streaming apps guys, meron din po sila mga games like Mobile Legends, Genshin Impact, Zenless Zone Zero, PUBG Mobile, Love and Dead Space, at marami pang iba. And by the way guys, kung gagamitin nyo po yung link natin sa comment box is huwag nyong kakalimutan na mag-login sa inyong mga Google accounts para ma-claim nyo po yung coupon for your discounts. And karamihan sa mga viewers ko magtatanong yan na DJME, paano ba kami pwede makabili ng coins dito sa CocoDP para sa Popo Live? So first step guys, ilagay nyo po yung inyong mga user ID number. Yung step 2 naman guys, pumili po kayo ng package na gusto nyo. Yung step number 3 guys is yung payment method. No? So I suggest kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP, I suggest na gamitin nyo po yung CoCoin payment method. Yung step number 4 naman guys, huwag nyo pong kakalimutan ilagay ang inyong mga email address. At yung final step guys, click buy now. So guys, wala pang isang minuto marireceive nyo na po yung mga package na binili nyo dito sa CocoDP. So ano pang hinihintay nyo guys? I suggest visit CocoDP today for more info. So ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit ko inactivate yung setting na to. Kasi bilang content creator guys, hindi lang po kami kumikita sa mga ads, okay? So kumikita din po kami sa YouTube Shopping na kung saan anytime pwede po kami mag-tag ng products na dinidiscuss namin sa video. At dito guys, every time na may mga viewers kami na bibili ng product doon sa mismong mga videos namin is nagkakaroon kami ng YouTube Shopping Commission. So which is nakakatulong po siya para mas lumaki pa yung kita namin dito sa YouTube. Pangalawa guys, pwede rin po kaming kumita dun sa tinatawag na brand collaborations. So kaya po inactivate ko ito guys para po makita po agad ng mga magre-reach out sa akin kung yung services or product nila is bagay na i-promote ko sa channel ko. Kasi guys, let's be honest, madaming mga nagre-reach out sa atin na hindi naman related sa atin yung mga products and services nila. Like for example guys, parang nung mga nakaraang linggo, ang dami nagre-reach out sa akin na mag-promote daw ako ng food supplement. So yung isa guys, sabi sa akin, mag-promote lang ako ng gym equipments nila, babayaran nila ako ng ganito. Which is kung makikita nyo naman guys, yung pinakang content ko or yung niche ng channel ko guys is education. So kumbaga nakapokus ako sa pagbibigay ng tips dito sa YouTube, nagbibigay tayo ng idea about sa mga live streaming applications na pwede nyo pagkakitaan. So ibig ko sabihin guys, sobrang layo ng products and services nila na gusto nilang ipapromote sa channel at videos ko. So dito sa update na to guys, mas napapadali yung connection ko sa mga third-party group, which is nagkakaroon agad sila ng idea kung pasok ba yung mga products and services nila na gusto nila ipapromote sa akin. So parang mas napapadali sa part nila guys at ganun din sa part ko. Kasi mahirap din guys mag-reject ng mga offers lalo na kung maganda yung offer sa'yo. Pero yung sa akin lang naman guys, hanggat maaari, gusto ko align siya dun sa niche and content na meron ako. Kasi guys, let's be honest na lahat naman tayo kailangan ng extra income. Di ba lahat naman tayo kahit papano is gusto natin mas kumita pa. Pero syempre ako guys, nandito na ako sa stage ng pagiging content creator ko na inaalagaan ko yung platform ko and at the same time, tinitignan ko mabuti na yung mga products na ipopromote ko or yung mga platform na ipopromote ko dito sa channel ko is pasok ba siya dun sa mga content or niche na meron ako dito sa aking YouTube channel. So sabi dito guys, who does YouTube share insights with? YouTube allows third-party advertisers, brands, and platforms to see aggregated channel insights. Channel insights are shared in Google-approved tools, including but not limited to Creator Partnership Hub, Google Ads Insights, Finder, and Google Merchant Center. So syempre guys, bilang content creator is nag-aalala din tayo kung sino ba yung mga makakakita ng ating channel insights, ng ating channel engagement. So that's why si YouTube nagiging transparent siya sa atin na yung mga makakakita ng ating mga channel insights is yung mga third party advertisers na interested mag-invest sa ating mga YouTube channels. Kaya mapapansin nyo guys, every YouTube channel and every channel videos is meron po tayong tinatawag na RPM and CPM. So dito po nasusukat kung magkano yung binabayad ng advertisers dun sa mga lumalabas na ads sa mga videos natin. So iba-iba pong klase yan guys. Sobrang daming nakaka-apekto sa revenue ng ating mga kaibigan dito, lalo na sa mga monetized channel. And for sure guys, nagegets nyo yung ibig ko sabihin. So dahil dito guys, sa pag-share natin ng ating mga channel insights, mas napapadali po para sa ating mga third-party groups na makita kung about saan ba yung niche natin, kung pasok ba din sa mga services or products na meron sila. So para hindi na rin sila mahirapan mag-decide kung mag-i-invest sila sa ganitong klaseng channel or ganitong klaseng content.
So ito pala guys yung sinishare ng YouTube sa mga third-party groups para kahit papano is malaman po nila talaga kung about saan ba yung mga channels and videos natin. So sabi dito, the channel insights, sharing setting, shares channel statistics, or yung ating analytics, yung bilang po ng ating viewership, kung about saan ba yung ating content, audience demographics, kung saan po ba galing yung mga viewers natin, ano ba yung age ng mga viewers natin. So guys, lahat po yan malalaman nila sa channel insights. And of course guys, malaking bagay din po yung shopping performance natin, kung ano ba madalas yung binibili ng mga viewers natin sa ating channel. So dito guys, mas napapadali sa part ko at sa part nila na malaman din natin kung pasok ba yung services and products na binebenta nila sa atin. Kasi at the first place guys, hindi naman sila magre-reach out sa atin kung hindi pasok sa niche natin yung product and services nila. Kaya para sa akin guys, sobrang ganda ng update na ito kasi nabibigyan kami parehas ng opportunity na mas mapadali namin yung pagpili namin or pag-confirm namin in case na merong gusto makipag-collab sa amin, or let's just say like brand collaboration. So regarding naman guys sa eligibility, the channel insights sharing setting is available to creators in YPP. So parang sinasabi niya dito guys na once na monetize na yung channel mo is pwede mo siyang i-activate sa YouTube settings. Okay? So meaning sa mga hindi pa monetize, wala pa kayong ganitong settings. And ito pa yung mga reason guys kaya ko siya inactivate. So sabi dito, more revenue opportunities. Okay, so comprehensive insights and of course easy streamline sharing. So guys, hindi na natin papahabain. Syempre, once na makita nila yung ating engagement sa channel and of course makita nila yung ating audience demographics or about saan ba yung mga channels natin, is hindi na po sila mahihirapan na mag-reach out sa atin, lalo na is may idea na sila kung paano ba gumagana yung ating audience analytics, yung ating demographics, yung ating channel statistics. So dito guys, malalaman agad nila na uy, itong tao na to pwede siya mag-promote ng product and services natin. Kasi guys, dito sa YouTube, sobrang halaga po talaga na meron kayong knowledge regarding sa ganitong settings, lalo na sa mga bago. Kaya guys, yung conclusion ko sa vlog natin na ito is itong update na ito is sobrang ganda. Okay, so walang reason para hindi nyo siya i-activate. Kasi guys, ang gusto lang mangyari dito ni YouTube is pahintulutan natin sila na i-share yung ating mga channel statistics sa third-party advertisers para po hindi na sila mahirapan kung yung products and services nila is bagay ba natin i-promote sa ating mga channels. Kaya kung hindi mo pa na-activate yung sayo, ito na yung pagkakataon guys para i-turn on nyo na yung settings na ito. At dito guys, sa next video ipapakita ko kung paano nyo siya pwede makita pag ang gamit nyo naman ay laptop or PC. So guys, kung PC or laptop naman po yung gamit nyo, madali lang din po siyang i-activate. So click nyo po itong logo na ito. Ayan, tapos i-click nyo po yung YouTube Studio. Sa bandang left side guys, may makikita po kayong settings. I-click nyo lang din po yan. And then dito guys, click channel. Alright, so advanced settings tayo. Click nyo po yan and then scroll down nyo po ng bagya. At makikita nyo po agad guys yung channel insights sharing. So kung gusto nyo po siyang i-activate, i-check nyo lang and then click save. Ayan, so anytime guys, pwede nyo pong i-deactivate yan. I-click nyo lang po yan kung ayaw nyo nang gamitin and then save. Ayan, pero kung sakali guys, checkan nyo po and then save kung gusto nyo pong i-activate yung inyong mga channel insights sharing. At kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin na ito, don't forget to subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi rin natin kakalimutan yung ating pa-shoutout sa ating mga viewers na lagi nag-aabang ng ating vlogs weekly. Ayan guys, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat guys. Maraming salamat po sa always panonood ng mga videos natin dito sa YouTube. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month guys. Ayan, so mega love shoutout din po sa inyo guys, lalo na sa mga grabe sumuporta sa ating channel, sa mga members ng ating channel na sobrang tagal na guys. Hello po sa inyong lahat. So yan po yung isa sa mga perks na pwede nyo makuha once na magpa-member po kayo sa ating channel. So pineplex po natin sila every end of our videos. At syempre guys, meron silang tinatawag na monthly community post and pinopost natin sila sa ating community para kahit papano manotice sila ng ating mga viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin today, so pwede nyo pong panoodin yung vlogs natin about sa bagong policy ng YouTube. And kung sa tingin nyo medyo nabitin pa rin kayo guys, nandito po yung ating DJMA YouTube Tips playlist na for sure makakatulong po sa inyo bilang isang baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.